Topic natin, senyales ng high cholesterol, about triglyceride, paano natin ipapababa, kailangan ba uminom ng gamot or hindi. Pero syempre, pinapakita ko sa inyo. Ito, bata pa to, teenager. Pero ngayon, teenager natin, tingin ko may bara na rin. Sa dami ng fast food at supermarket food. Ayan, oh. Pag hindi pa rin tumigil sa bisyo, naninigarilyo pa, puro stress, nakita nyo, dumadami na yung bara. Maganda pa rin ang daloy ng dugo, pumapasok pa rin, pwede pa, kaya lang medyo marami na to eh. Oo. Pero usually wala pang symptoms to. Pero delikado na to. Either high cholesterol, pwedeng diabetes, pwedeng smoker, nakakabara. Nakakasugat kasi ng ugat yung sigarilyo eh. Kaya dumadami ang plaque. At pag hindi pa rin hindi pa rin hihinto ang bisyo, tapos tuloy-tuloy tumatanda na, nagiging 30, 40, 50 years old, di ba? Pa-accumulate na pa-accumulate. Stage 1, stage 2, stage 3, aabot na tayo sa ganito. Nakita nyo, nakakatakot na siya. Ayan, no? Ito, wala na. Konting-konti na lang, kumbaga sa tubo ng gripo, konti na lang tumutulo na tubig. Ito yung may sintomas na. Pag maglakad konti, sasakit na ang dibdib. Ibig sabihin, kulang na blood supply. Eh. Pag pinaakyat mo na hagdanan, masakit na ang dibdib. May angina na to. At konting-konti na lang, magalit na lang, ma-high blood, o kumain pa ulit ng matataba, barado na totally. Ito na yung death of one artery. Pag nagbara na, heart attack na to. Heart attack na to. So, yan ang mga stage. Ang gusto natin gamutin, habang nandito pa lang, uunahan na natin. At isang risk factor nga nito, yung mataas na cholesterol. Kaya ituturo natin ngayon. Okay? Ito yung mga level ng cholesterol. Siyempre, papacheck nyo, di ba? Yan, no? Pag 200, normal pa yan. Pag lampas 240, mataas na yan. Pero ang papayo natin, kahit between 200 to 200 up to 239, borderline pa lang yan eh. Pwede naman uminom na agad ng gamot or usually kaming mga cardiologist bilang cardiologist din, binibigyan muna namin ng 8 weeks or 2 months trial yung pasyente. Lalo na kung bata naman, wala pa naman siyang heart attack, 40 years old, mas bata pa. Kahit 239, bibigyan muna namin ng 2 months, ibaba mo yung numero ng kusa. Okay? LDL, ito yung bad cholesterol. Ina-add din yan. Ina-add to, nagiging total cholesterol. Kodigo nga natin, LDL, lechon de leche. So, pareho din yan. So, pag 130 to 159, borderline high, pinapajeta muna natin. Okay? Pinapajeta up to 159. So, yan, pinakita ko sa inyo yung pagbabara. Ito kasi mga komplikasyon eh. Pag hinayaan natin magbara to, tulad na sinabi ko sa inyo, heart attack. Pag masyadong masikip din tong daanan, high blood din ng kalaban. Pag sa puso, heart attack. Pag sa utak, stroke. Pag itong ugat na sa paa, barado yung paa. Okay? Pati diabetes, yan, nagkaka-problem. Nababalot din ng taba yung atay, fatty liver. Nababalot din ng taba yung puso. Okay? May mga gamot na binibigay, bago ko bigay yung mga home remedies natin. Yung mga statin, sasabihin na iba, inom na lang agad ako ng gamot. Actually, ang pag-inom ng gamot, may pro, may con. Okay? Yung advantage and disadvantage. Maganda naman siya kung ito yan, may barado. Napa-flatten niya, napapa-flat niya. Okay? Pero ang pag-inom ng statin, usually sa mga trials na tinitingnan namin bilang cardiologist, matagal. 2 years, 3 years, 5 years. So, 5 years mo iinumin para unti-unti mag-aayos siya. Hindi naman isang inuman mo lang tanggal lahat ng taba. Hindi po. Taon ang aabutin. Kaya pag nag-commit tayo na iinom, matagal ang pag-inom. Kaya nga bibigyan muna nga ng 2 months trial na ayusin muna yung timbang at yung pagkain. At isa rin problema, kung hindi naman ganun ka-high risk yung pasyente, ibig sabihin, wala pa naman heart attack, wala pa naman stroke, talagang mataas lang cholesterol, meron ding konting komplikasyon ang statins. Okay? May side effect. Pero
Mga siguro estimate natin 2 to 3%. O, lagay na natin sa 2 to 3%. Ano yung komplikasyon? Pwedeng masira yung atay, tumaas yung liver enzymes, pwedeng tumaas yung blood sugar, magkaroon ng diabetes. Yes, complication din siya ng statins. Pero hindi lahat. Hindi lahat ng binigyan ng statin, tataas ang liver enzyme, tataas ang blood sugar. Hindi po. Usually, konti lang naman, 2 to 3%. So, may konting risk. Kaya nga, hindi natin binibigay sa lahat ng tao na kahit nga sa mga batang babae, bibigay natin. Kasi nga, may konting risk eh. Pero, ulitin ko, pero, kung kayo ay na heart attack na hospital na stroke na, tapos mataas pa yung cholesterol, wala na tayong choice. Iinumin nyo na to. Kasi barado na siya eh. Nabara na kayo. So, yung ibang ugat nyo, puro ganito na eh. So, kahit takot tayo sa liver enzymes o baka tumaas blood sugar, babantayan na lang yung atay ninyo, babantayan na lang yung blood sugar. Kasi pag hindi naman kayo uminom, eh baradong-barado na. Ibig sabihin, mas panalo na kayo, nandito na kasi sa stage eh. Pero yung mga babae nga tulad na sinabi ko na hindi pa menopause, na dito pa lang, ay baka pwedeng diet muna, napapaliit din naman yan. Isa pa kasi yung mga babaeng hindi pa menopause, ano rin sila eh, may estrogen pa sila, kaya yung estrogen napoprotektahan pa yung puso. Kaya usually, female na hindi pa menopause, hindi rin gano'n binibigyan ng statin. Okay? May mga senyales na mataas ang cholesterol, yung kanina binigay ko, komplikasyon na eh. Pero karamihan ng tao, kung konti pa lang taas ang cholesterol, wala pang senyales. Siguro tumataba, pero kailangan mo pa rin i-blood test eh. Pero kung matagal na mataas ang cholesterol, yung talagang mataas na siya, kahit hindi siya nagpapatest ng cholesterol niya, lalabas na yan sa katawan. Usually sa balat. Ayan. Merong iba lumalabas sa antelasma. Ayan, sa mata. Usually, hindi ito matatanggal eh. Makeup na lang nilalagyan. Ayan, cholesterol deposit. Mataas cholesterol niya. Meron din mataas cholesterol na sa mata, arcosinilis. Ito kulay puti, oh. Okay. Usually, nagkakakulay puti tayo pag tumatanda. Pag senior citizen and above, talaga nabibilog yan, eh. O minsan half lang, eh, half moon, eh. Pero pag nakabilog na yan, hindi ka pa senior citizen, baka mataas cholesterol mo. Ayan, oh. Arcosinilis, santelasma. Ano, mga cholesterol naglalabasan sa katawan. Pwede rin lumabas yung cholesterol sa balat. Ayan, no? Sa katawan, sa likod, sa tiyan. Ayan, no? Tingnan nyo. Paglabas ng butlig-butlig niya, may taba-taba siya. Yellow talaga. Ang taba kasi talaga madilaw. Ayan, no? Madilaw. So, hindi siya mga whitehead, blackhead. Ano siya? Taba siya. Oh. Kaya tingnan natin kung may naglalabasan. Yellow. Yellow kasi ang taba. Bakit tumataas ang cholesterol? Anong gagawin sa 2 months trial natin? Siyempre, bawas sa mga matataba. Kasama red meat, kasama itlog na egg yolk, maraming gatas, ice cream, pastries, siyempre oily, butter, di ba? Lahat naman ng pastries may butter, croissant, di ba? Masyadong matatamis, mamantika, cake, biscuit, sausage, langgunisa, lahat ng masarap na prito, puro mantika, lahat nakaprito, butter, lard, cream, lahat po yan eh. Basta mga full cream milk. So, ang gagawin natin, healthy diet, tuturo ko sa inyo, exercise, malaking tulong din. Pampababa ng cholesterol, pampababa ng diabetes, blood sugar, alak din kasi, nakakataba din alak eh, cholesterol. Ano rin eh, may calories din yan eh. Sigarilyo dapat itigil. Kasi ang sigarilyo, nakakasira din siya ng endothelium. Endothelium yan yung pinaka-lining dito sa loob. Pag nasira yan, makakaras, mag-aano rin siya. Magbabara din. Tulog, bawas stress. Ito yung mga bawal kainin. Di ba? Nababawasan yan. Popcorn, microwave, butter, margarine, butter, macaroni and cheese. Lahat ng fast food, masarap eh. Oh, kasi nga, like itong french fries, masarap. Eh, gawin mo na lang baked potato, patatas sa nilagang baka. Kasi pag ganito, puro mantika talaga.
Ice cream, cream cheese, egg yolk. Egg yolk pwede naman, siguro mga 3 times in a week. Pero yung egg white pwede nyo kainin. Red meat na matataba, paminsan-minsan lang. Ang pwede isda, taba ng isda, pwede. Actually, fish oil supplement, pwede rin ang fish oil. Ang fish oil supplement nakakababa ng triglyceride and cholesterol around 9 to 12%. May mga trial yan. So, pwede kayo mag-try ng fish oil. Wala namang masama. Pero, kung taba ng bangus, kung kaya niyo bumili ng salmon, maganda yan. Lalo na kung baked siya na hindi siya prito. Patatas, lahat ng gulay, kangkong, pechay, ampalaya, lahat. Ampalaya, okra, lahat yan. Prutas, mansanas, apple, saging, orange, pwede yan lahat. Konting iwas lang sa matatamis na prutas, yung mga grapes and mangga, hinay-hinay. Avocado, okay din yan. Huwag lang lagyan ng maraming gatas. Okay, mani, wag lang prito at mamantika. Yung plain na mani lang, unsalted. So, lahat yan may tulong. Oatmeal. 1 oatmeal a day, nakakababa ng cholesterol ng 10%. Oatmeal. Oatmeal every day, exercise, bawas kain, lakad-lakad, at tingin ko makakababa ng cholesterol niyo yan. So, subukan muna natin yan bago tayo pumunta sa gamutan. Kasi, pag nakuha natin sa mga healthy diet at mga lifestyle change, hindi na tayo aabot sa gamot. Hindi na tayo gagastos. Diba? Para hindi na rin tayo worried sa konting complication kung meron man. Sana po nakatulong ang video na to para magamot ang inyong high cholesterol. Siyempre, pa-check up tayo sa inyong cardiologist, sa inyong doktor, para sa... Ang disclaimer ko lang, kung ano sasabihin ng doktor nyo, siyempre, siya pa rin ang masusunod kasi siya ang nakakakita sa inyo. Yung akin ay dagdag payo lang. God bless po.